So, ewan ko anong ginawa ng ating presidente na si PBBM doon sa Russia. Anong ginawa niya kay Putin na may mga taong ililigtas po siya sa mismong bansang Russia? Okay, so magandang oras po sa inyong lahat, mga kababayan, mga solid sangkay na nanonood ngayon. I-discuss lamang po natin, mga sanggay saglit, itong ganap po doon sa Russia ng ating presidente. Kasi nga po, mga sangkay, mayroong isang malaking pasabog. Matindi to. Alam nyo ba na itong Pangulo po natin may isasalbang mga kababayan po natin na nasa loob ng Russia, nasa loob ng kulungan? Remember, Russia po yan. Isa sa mga otoritarian na bansa sa buong mundo. Mahigpit ang batas. Pero mga sangkay, itong mga Pinoy, hindi ko alam anong mga cases ng mga ito, mga sangkay, ipalalayain daw. Dahil sa pagpunta ni PBBM. Napaka-imposible nun. Diba? Pero, posible pala. Anong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos kay Putin at nahilot niya ng ganun? Napalambot niya si Trump ka, hindi maganyan-ganyan si Putin 'Di ba? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso po tayo. Ito, nakakagulat lang mga sangkay itong pangyayari, 'di ba? Kasi nga po, ayon po sa report dito, meron daw pong 24 na nakadetain na mga Pinoy doon po sa Russia. Ayon po sa balita, 24. Madami-dami yun, ha? Ngayon, sa balitang to, sabi dito, Russian President Vladimir Putin has authorized the release of 24 Filipinos detained in the city of Irkutsk in Siberia for the past 9 months. President Ferdinand Marcos Jr. said. So, 9 na buwan na po sila doon, mga sangkay, at mapapalaya na po. Akalain nyo yan. Alam nyo, mga sangkay, marami nang sumubok na kilitiin itong si Putin. But as we all know, si Putin ay isang matalino, strongman, na tao na hindi mo basta-basta mabibilog ang ulo. Marunong, very observer po yun. Stricto. Kaya nga mga sangkay, yung ngayon nagkaroon po ng meeting, yung mga ASEAN leaders. Pinagsuot niya mga sangkay ng, itong nasa tenga ni PBBM. Translator po ata ito, mga sangkay. Pinagsuot po niya. Lahat. Kasi yung iba hindi nakasuot. Stricto po. So ngayon, tingnan po natin ang balitang to, mga sangkay. Ito ang pasabog. Noong nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito. Ayan. Binanggit, ha? Binanggit ni PBBM. So, before pumunta doon si PBBM, mayroon na pala siyang, kumbaga, alam na niya na may mga nakadetain na mga Pilipino po doon sa Russia. Nalaman na po niya. Kaya ito siguro yung pinakiusap niya kay Putin. At alam nyo guys, hindi po basta-basta bibigay ang isang Putin. Pero nagawa ni PBBM, di ba? Kaya ngayong tanong ko dyan, teka lang, Mr. President, anong ginawa mo? Anong ginawa mo kay Putin? At nagulat din siya, sabi niya, hindi ko alam yan. Hindi niya alam. Hindi alam ni Putin. Ang pag-aaralan namin, tingnan namin ang nangyayari. Noong dinner kagabi, kinausap niya ako, sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem is with their case. Galing, no? Kinausap niya, I think, noong araw, kinausap niya si Putin, about doon. Sinabi niya, nagulat si Putin, hindi na daw alam Pero pag nung kinagabihan, nagkaroon ng dinner with our president, nabanggit na po niya.
Pina-check mismo ni Putin. No? Nag-effort pa po siya, mga sangkay, para po sa Pilipinas, para po kay PBBM. Ang sabi niya, Mr. President, na-check na namin, nakita na namin ang sitwasyon ng mga Pilipinong ito. Tropa yarn. Beshi yan. Di, masang kinakagulat, di ba? Isipin nyo may purpose. May mahalagang purpose kung bakit nandun ang ating presidente sa Russia. Hindi pala basta-basta na. Parang namasyal lang po siya doon. Hindi. Kita nyo. With their situation. And first of all, you said, they have not been charged with any wrongdoing. Mhm. But they have still been kept in detention for 9 months. Wala silang wala silang kaso na mali ang kanilang ginawa. So, anong nangyari? So I said, as a request, especially speaking for the families, kung pwede naman, we can find a way that they be we get some information about them. Una. Pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution. Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia. Galing no? Alam nyo, si PBBM, magaling din po talaga sa pakikipag-usap sa mga pinuno ng ibang mga bansa. And I think ito po yung lamang niya kay VP Sara. Because he knows how to talk with the highly respected leaders like Putin, like Trump, like presidency, or whoever mga sangkay na mga malalaking presidente pa yan from first world country. Alam niya mga sangkay. So, nakakabilib lang itong ginawa ng presidente natin ngayon, di ba? Alam ko may mga haters. Pero ayun na nga, kahit haters ka pa, mapapabilib ka din. Teka lang. Ano ba, baka sabihin na naman nila, inabutan ni PBBM ng maleta. Si Putin. Ano yung sasabihin na naman nila? Wala, inabutan kasi ng maleta si Putin ni PBBM. Respetado natin ang kanilang pamahalaan. Ngunit, kung may paraan, sana magawa natin. And nagkaroon ng ginawa na paraan. Sabi niya, I remember the last thing he said last night after we were talking about it. He said, don't worry, we will find a way. Kita nyo? Sabi ni Putin, huwag ka na mag-alala, gagawa tayo ng paraan. Anak ng tokwa. Anong ginawa ni PBBM? Siguro, well, dati naman kasi mga sangkay, kilalang kilala ng mga leader ng Russia ang tatay ni PBBM and even Imelda Marcos. No, so, malamang, isa yan sa favor, pero maliban dyan mga sangkay, alam kasi talaga ni PBBM kung paano makipag-usap sa mga leader na ito. We will find a way to fix this problem. Yan daw sabi ni Putin. And now, the 24 Filipinos will be released. Sabi ni Putin will be released. Mapapalaya na po sila. You see, mga sangkay, hindi po namasyal ang presidente natin doon sa Russia. Maliban pa po ito sa usapan sa mga, yung trade mga sangkay, yung business deal, yung foreign direct investment, etc. Ito mga sangkay, may sinalba ang ating presidente na mga kababayan po natin doon. O, di ba? Deserve ng presidente natin ng ano dyan, mga sangkay. Hindi nga nagawa yan ng mga ibang presidente, di ba? They are ready for deportation tomorrow. Kita nyo? Hindi pala palalayain. Pinalaya na. Kita nyo yan, mga sangkay. Grabe ka talaga, presidente. By 5 p.m. So those 5 p.m. i-release na po sila. I think today or next day. 24 will be going home, back to the Philippines and back to their families. Wow. Wow. Wow na lang masasabi po natin dyan. Ito ang kulit nito. Sakit na naman sa nabalita yan sa mga DDS. Storytelling lang. Storytelling lang daw. Malalaman natin yan, mga sangkay, kapag lumabas na po. 'Di ba?
Ay, nako po mga sakit. Thank you, Mr. President. Makakauwi na ang mga kapatid ko. Ay, nako. Okay, well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.